Una po sa lahat ay ako po ay SK Chairperson. Sa sobrang dami kong gawain, hindi ko na maintindihan kung ano dapat ko unahin. Ano po? Na pagsasabay-sabayin yung oras ko, paghahati-hatiin yung oras ko. Pero bakit po ako napunta sa IAM? Hindi po ako na-invite. Ano po, sa totoo lang, hindi po ako na-invite. Wala pong tao na nagsabi sa akin, uy, kikita ka dito. Talagang main reason ko po kung bakit po ako napunta dito dahil po sa mama ko. Siguro po ang reason nyo kung bakit po kayo nag-aaral, lumalaban sa buhay, yung family nyo. Ako po ang pinaka-reason ko, bukod sa family ko yung mama ko. Sabi ko po, ano silbi yung pangarap ko kung mamamatay din naman yung mga magulang kong mahirap. At wala po akong maitutulong sa kanila. Ako po ang pangalan sa aming magkakapatid. At ang papa ko po ay farmer, ang mama ko po ay naglilingkod sa Panginoon. Wala akong kita, walang allowance. At honestly po, 500 pesos lang po ang allowance ko sa boarding house. Yung 500 pesos po hindi sumasapat. Totoo pong hihirapan po ako pagka-shine siya isang linggo. Pero nung na-share po sa akin ang opportunity na ito, hindi lang po possibility na income yung binigay po sa akin o pinaunawa sa akin, kundi po matutulungan yung mama ko. Alam niyo po ang situation ng mama ko noon. Meron po siyang kidney stone. Hindi po siya one side, kundi both side po meron siyang kidney stone. At yung kidney stone na yun po ay kapag hindi po naagapan, pwede po siyang lumala at dumami ng dumami hanggang sa po ma-apekto na po yung kanyang kidney lahat. Sa madaling salita po, yung ayaw po yung nag-offer sa akin na pwede pong matulungan niya, yung mama ko. At the same time po ay nag-decision po ako na gawin ang opportunity na ito. Pero bakit, paano po ako nag-start? Totoo po, nabagin ko sa inyo 500 pesos lang yung allowance ko. Saan po ako kukuha ng pera? So tingin niyo po, saan po ako kukuha ng pera? Nakakaiyak ko sa part na wala kang mahihingi sa magulang mo. Wala kang ibang pagkukunan. Honestly po, SK po ako, pero yung 2K po ay hindi po sumasapat. At sa pag-aaral ko bilang college student, sobrang hirap. Pero doon sa hirap na nakita ko, mas mahihirapan yung mga magulang ko kung mananatili po ako, hindi kumikilos. At dahil po ako ay estudyante ng RSU, nagkaroon po ako ng scholarship. At dahil po sa scholarship, nag-on the spot po talaga ako. Wala pong hesitation. Sabi ko ay mag-join ako. Wala silang pakialam ko sa akin. Desisyon. Hindi po ako nagpaalam sa mama ko, sa papa ko. Ay, desisyon ko to. At ang goal ko po sa buhay, ang mata ko sa buhay, huwag kang pala desisyon sa buhay ng iba. Pala desisyon ay sa buhay mo. So yun po, nag-desisyon po ako. Nag-on the spot. At nung nag-on the spot po ako, first time po, hinawakan ko po yung cheque, 2,500. Sobrang fulfilling po, bakit? Kasi po, under my name, at sa lahat ng effort ko, sobrang ganda sa pakiramdam na mismo sa effort mo, doon nakikita. Hindi ka aasa sa ibang tao. At hindi po ako umasa sa magulang, madama kailangan ko ng bayaran ng ganito, yung ganyan. Hindi po. Ako po yung nakapagbibigay ng tulong sa kanila. At nag-on-the-spot po talaga ako. Hindi ko inisip na, baka maskam ako, baka ganito. Hindi po. Kundi talaga sabi ko, gusto ko matulungan yung mama ko. Gusto ko siyang gumaling. And currently po, I'm blessed and share sa inyo, magaling ng mama ko. Dahil po sa ating amazing pure organic barley. At alam niyo po, isa pa po is, sobrang high blood po siya. Ang stable po niya ay 70 kilos. At yung 70 kilos po na yan, laging araw-araw ng dala-dala. Yung katawan niya, akala niya healthy siya, pero hindi pala. At dumarating sa point na, biyak na ako, at tumatawag siya ng alpa-alpa, na mamamatay na siya sa sobrang tindi ng sakit niya at pagtaas ng BP niya. Yun po ay lahat nag-normal. Tumaas din po ang kanyang blood sugar, bumaba ang kanyang potassium. Lahat naging normal dahil po sa ating amazing pure organic barley. Iyan po, super blessed po ako. Thank you po ako dun sa mentor ko na pinush po talaga ako lumago. Kasi po wala naman po talaga mawawala sa kanila kung hindi po ako sumag-join. Kasi po ako po yung walang pera eh. Eh sila, under, ano sila eh, yayaman. Sino po ayaw yumaman? Wala po ayaw yumaman. Lahat po tayo gusto kumangat sa buhay. Pero hindi po natin magagawa yun kung wala po tayong gagawin action. And isa pa po, lastly, nagtatanong po yung iba kung nakakapekto daw po sa pag-aaral ko yung IAM. Honestly po hindi. Kasi po yung mismo number 1 na nakatulong sa akin. Na hindi na ako